Hello po ulit mga kaibigan, mga kababayan natin dito sa Spain at maging sa mga kababayan nating nanonood sa ating YouTube channel, saan mang panig sila sa mundo. Diyan sa Pilipinas ay hating gabi na yata dahil dito ay alas 6 na ng hapon dito sa Spain. Ngayon po ay araw ng Martes. Sí. 4. August 4, 2020. Yan. Kaya magandang umaga, magandang tanghali, magandang hapon, magandang gabi sa lahat ng mga nakapanood nito. Saan man kayo sa panig ng mundo, anumang oras diyan, ang akin pong taos-pusong pagbati po sa inyo. Sana po ay nasa mabuting kalagayan po kayo. Sir Lins po ito, ay patuloy po tayo pa rin dito po sa ating update po dito sa tungkol po sa pandemya ngayon na hanggang ngayon ay hindi pa matapos-tapos itong COVID-19 pandemic. So ito pong i-share ko sa inyo ay dito pa rin po ito sa Spain. Pasensya na po yung mga nakaraan na hindi tayo nakapag-upload dahil medyo busy lang po. May mga bagay sana tayong gustong i-share, pero ay meron ding mga importanteng mga bagay na dapat nating pagbigyan ng pansin, kaya hindi tayo nakapag-upload ng mga video. Ngayon po ay ito pong news natin. News po ito, pero galing din po ito sa news outlet. Hindi po ito sarili kong news. Okay, Spain reports nearly 1,000 new daily cases, COVID-19 cases. Yun po ang nasa bandera ngayon ng isang news outlet na ang pangalan ay El País. So, sa mga nasa Spanya, nasa Madrid, alam nyo po, yung El País ay isa po yan sa mga known na mga news outlet po. So, ipakita po natin na, ayan. Ayan. Okay, so nakita nyo, Spain reports nearly 1,000 new daily COVID-19 cases. So hindi po yan news break. Pinakita ko po yung source, dahil baka meron na namang magre-react na tayo daw ay nagpapalaganap ng fake news na nagbibigay daw ng nervyos sa mga kapatid natin. Actually, hindi purpose dito para magbibigay nervyos, kundi para tayo ay ma-inform at hindi tayo magiging complacent or magiging kumpiyansa. Dahil yun po usually po ang sakit natin, nating mga tao, hindi lang Pilipino. Kahit sila dito sa Spain, kumpiyansa din sila matigas ulo yung mga Pilipino, sila rin dito. Ganon. Kaya reminder lang po para hindi po lalong lalala itong sitwasyon po natin. Ito po, as the country grapples with a surge in infection, authorities have requested financial assistance from a EU loan program to soften the effect of coronavirus on employment. So hindi lang pala ang news natin, ang gusto ko pong i-share sa inyo itong 100 cases daily, hindi
Dahil pala dito, ang Spain po ay umuutang sa UE para po matugunan itong problema sa COVID-19. Now, Spain is creating a new coordination agency and speeding up contact tracing capacity in a bid to curb new surge in coronavirus contagion. So sa ngayon po, para po matugunan itong muling pagtaas ng kaso ng coronavirus dito sa Spain, ay ang Spain po ay nagtatag po sila ng isang coordinating agency para po ang lahat ng kanilang mga aksyon ay magiging coordinated po para magiging effective po yung pagtugon nila sa coronavirus po na tumatama dito sa Spain. As one of the hardest hit economies in the European Union, it has also become the first member to request financial aid from a UE fund to mitigate the impact of COVID-19 on employment. So, ang Spain pala hindi lang isa, siyang pinakauna na humingi ng tulong pinansyal sa European Union para matugunan itong problema sa COVID-19. Kaya diyan po sa Pilipinas, magtataka kayo bakit si Pangulong Duterte utang ng utang, batikos ng batikos kayo. Saan kayo kukuha ng pera? Yung Spain nga nangungutang Kung babasahin ko pa to sa baba, makikita nyo kung magkano yung inutang, kung gaano kalaki yung inutang ng Spain. Pero siguro sa ibang pagkakataon natin yan i-discuss yung tungkol sa utang at saka yung financial aid, yung grant. Iba yung utang, iba yung yung utang babayaran. Yung financial aid, yung tulong talaga. Iba pa yun, ang laki-laki talaga. At euro ito, hindi peso. Kung i-convert mo ito sa peso, siguro mas malaki pa siguro ito sa inutang ni Pangulong Duterte dyan. Kaya yun pong mga nagbatikos, siguro mag-isip-isip muna kayo. Kumbaga, suriin nyo muna bago kayo magbigay ng sariling komento. Kaya sabi nga ni Pangulong Duterte, parang mas magaling pa kayo Tapos kung hingan kayo ng plano, wala naman kayo maibigay na plano. Tapos pag magpapakalat pa kayo na malaki daw ang utang, umabot daw ng 9 trillion. Ayan. Ngayon, hindi rin naman sinuri kung yung bang 9 trillion peso na utang ng Pilipinas ay kay Duterte lang ba yan? O itong panahon na ito? O yan ay accumulated na utang ng Pilipinas mula pa nung nakaraang mga administrasyon. Then may mga nabasa rin ako na ang utang lang talaga during sa panahon ni Duterte ay nasa 3 million lang. Yung 9 million, yun ay accumulated. Yun ang nabasa ko. Kaya tingnan nyo po, suriin nyo po muna bago kayo dahil parang kini-question nila kung saan daw yung pera. Tapos gusto naman nilang umaksyon kaagad yung gobyerno. Yun lang testing kit ay alam ko, napakamahal yun yung isang testing kit ay more or less 1,000. Meron pa kang nakapagsabi ay katumbas na yun, isang buwang sweldo ng isang ordinaryong empleyado. Ibig sabihin, nasa 4,000 to 5,000 din yan. Ang request ng iba, mass testing, lahat i-test. I-times niyan yung million. Tapos, libo-libo. Sakit lang yan, hindi pa kasama yung ibang mga gamot. Yung ibang mga gamit, yung tinatawag na PPEs para sa ating mga frontliners. Kung hindi mangungutang ang Pilipinas, saan kukuha ang pera ng Pilipinas?
Bakit nung pumasok ba si Duterte dyan ay mayaman ang Pilipinas? Ilan ba ang pera ng Pilipinas nang pumasok si Duterte? Kaya bago kayo manghusga, ay suriin nyo muna. Yun ang ano ko. Suriin nyo muna. Yan, maaaring magtanong kayo, bakit ako napunta dyan sa andito naman ako dito sa news. Anyway, sa sinabi ko na dati pa sa previous video ko, ito po ay YouTube channel ko, personal channel ko. Hindi po ito news outlet. Hindi po ako reporter ng ABS-CBN, hindi po ako reporter ng GMA or TV5 or anuman na hindi. Itong channel ko ay personal vlog ko. Ibig sabihin, yung mga nandyan ay mga personal opinion ko. Sinishare ko itong balita. Yung balita ko naman ay meron naman itong basihan. Meron basihan. Lamang, pinapasukan ko ng mga komentaryo. Dahil nga ay meron naman tayong tinatawag na freedom of speech. Ayan. Kaya, yun po yung opinion ko. Kung hindi ko naman sinabing ay maniwala kayo sa opinion ko. Tsaka, kung news outlet po ito, kung nagre-report po ako sa inyo, ay hindi po ako magko-comment. Actually, mga kapatid, dyan po nadali. Dyan po kini-question yung ABS-CBN sa issue. Bakit? Dahil yung ABS-CBN dapat media. Pag sinabing media, nasa gitna. Kaya nga media Diba? Nasa gitna. Pero minsan, kaya sabi ng mga politiko, minsan may bias sila Hindi lang sila nagre-report, nilalagyan nila namang komentaryo. At isa dyan sa nagre-reklamo dyan ay hindi si Pangulong Duterte, kundi yung nakaraang Pangulo natin, si Pinoy. Yung anniversary ng TV Patrol, doon niya inihayag yung kanyang pagkadismaya sa reporting ng ABS-CBN. Dahil hinaluan yung report sana, yung news na dapat sana ay objective. Yun naman dapat sana. Pag reporter ka ng news, dapat objective ka. Hindi mo dapat ipapasok yung sarili mong komentaryo. Unless kung ganito ka, nag-YouTube ka. Sariling, vlog mo, personal vlog mo yan. Kaya ako, libre ako magkomentaryo. Dahil hindi naman ako nagbabalita. Yun. Kaya yun, doon napuntusan ang ABS-CBN Kaya, nagtaka kayo na ang ABS-CBN, panahon pa ni Noynoy, nag-apply na ng renewal. Kaya nga sabi ni, sino ba yung isang politiko, na nasa panahon ni Noynoy, ang speaker doon ay si Sunny Belmonte, liberal, dilaw. At ang majority doon ay nasa partido ni Noynoy, mga dilaw. At higit sa lahat, andun pa yung isang congresswoman, isang congresswoman na ngayon nagrereklamo, isa sa nagrereklamo kung bakit pinasara yung ABS-CBN. At that time, pwede naman siyang umaksyon. Kilala niyo ba? Sino yung congresswoman na andun? Si Vice President Leni Robredo. Member siya doon sa sa kongreso na yon sa panahon ni Pinoy. Ang president pa si Pinoy. Tapos sa Senado, ang president sa Senado si Drilon. Sa kanila lahat. So, walang sagabal sana ang prangkisa ng ABS-CBN. At the same time, kapatid ni Ninoy na si Chris, isang talent sa ABS-CBN. Hindi lang talent, meron pang share doon sa ABS-CBN. Pero bakit hindi lumusot sa panahon ni Pinoy?
Ngayon, naabutan sa panahon ni Duterte, at sa panahon ni Duterte, naabutan yung pagkapaso. Ngayon, hindi na pinagpatuloy. Ngayon, binuga nila lahat. Yung galit nila kay Duterte. Nakalimutan nila yung panahon ni Pangulong Noynoy Aquino, na doon sana dapat pwede na po sana silang na-renew. Hindi na sila nagkakaproblema. Pero yan, sabi ko sa inyo, bias reporting. Ngayon, balik tayo dito. Pasensya na po. Pero yun nga, sabi ko sa inyo, karapatan ko ito Dahil vlog ko ito Kahit yung title natin dito ay Spain reports nearly 1,000 new daily cases ng COVID. Tapos napunta tayo sa ABS-CBN. Karapatan ko rin yun. Ngayon, patuloy tayo. Okay. On Monday, the Health Ministry said that it has counted 8,532 new cases since Friday and 968 in the last 24 hours. Yan ang sinasabi, nearly 1,000. Bakit nearly? Dahil 968 sa loob lang ng 24 oras. In the 40 days since the end of the state of alarm, the number of confirmed infection has risen 8-fold. Ito yung bago. Kailan man ang news na ito? August 3. Kahapon pa ito anong sabi na dito? Mula noong nag-end yung alarma, ang pagtaas ng kaso ng coronavirus sa Spain, 8-fold. Ano ba yung 8-fold sa Tagalog? Basta sa Bisaya yan. Kawalo, kapilo. Yung dati nating mga video, times 3 lang Kumbaga, times 3 lang. Kaya, concern na sila. Ngayon, hindi na times 3. Times 8. Yan. 8-fold. Jumping from 334 on June 20 to 2,789 between July 29 and July 30. The regions of Aragon, Catalonia, and Madrid have experienced particularly high growth. Kahit pala dito sa Madrid, tumaas Now, the Catalan government on Monday announced that over 100,000 people have been affected by COVID-19 in the region since the beginning of the pandemic. These figures are based on PCR tests, antibody tests, and probable cases. Ayun, sa Catalan region, sabi dito, ay 100,000 na nahawaan mula nang pumasok ang COVID-19 dito sa bansang Spain. The contagion curve in Catalonia has stabilized. Dumating yung panahon na yung nag-stabilize, na control nila. But the risk of new outbreaks remain high. Pero yung risk na tataas uli na magkaroon ng bagong outbreak ay mataas. Recent clusters detected in Barcelona and the area of Segria, which include the city of Lleida, now appear to be in check. But cases are surging in the area of Valles and in towns located near Barcelona, such as Gran Cugat, Gava, and Viladecans. Authorities in Aragon, another Spanish region hard hit by the new outbreak, has now extended its restriction on nighttime entertainment and banned outdoor drinking of young crowds. Ang tawag nila dito ay botellones, said the government regional health chief Sierra Ripolles at a news conference. So, yun pong isang region po dito sa Spain, yung Aragon, ay nagkaroon din po sila ng bagong restriction.
Kaya tungkol po doon sa mga nighttime, mga entertainments. Kaya pinagbawal na rin po doon yung mga outdoor drinking ng mga kabataan. Yan po hilig ng mga kabataan eh. Yung umiinom sa labas. Kaya ngayon ay pinagbawal muna nila dahil medyo tumataas uli yung coronavirus. Yun lang po muli mga kaibigan at salamat po sa patuloy po niyong pakikinig sa atin pong karagdagang impormasyon. Huwag po niyo kalimutang mag-subscribe po sa ating YouTube channel at God bless po, mag-ingat po tayo. Sana ay matapos na po itong pandemya at sana ay hindi po tayo mahawaan para ay makabalik na po tayo sa ating kanya-kanya mga trabaho at matapos na po ang krisis na ito. Maraming salamat po.